Amen. Praise God. Alam niyo po, pagkasikat ang tao ay pinapalakpakan. Pero mas sikat ang nagkatawang tao, ang ating Panginoong Yesus. Palakpakan po natin. Hallelujah! Praise the Lord. Siya po ang very important person sa ating kalagitnaan, ang ating Panginoong Yesus. Sa buong mundo, siya po ay pinaranas niya ang kanyang pagmamahal. At sa buong mundo, pinaranas niya ang kanyang pagliligtas. Sa buong mundo, pinaranas ng Diyos ang lahat ng mabubuting bagay. Kaya nga po, lahat po ng bansa, merong sumisikat na araw. At lahat po ng lugar, merong bumubuhos na ulan. Para po sa mga banal at sa mga makasalanan, mayroong ulan para ang kanilang mga pananim, ito po ay mamunga, sumagana at mapakinabangan. Merong araw na sumisikat para po sa mga mababait at hindi mababait. Ganun po kabuti ang ating Panginoon. So kapatid, kung ikaw ay nanonood sa live at parang tingin mo wala nang mabait na tao, meron pa ring Diyos na natitira. Meron pa ring Diyos na nagmamahal kung wala na nagmamahal sa iyo. At kung tingin mo wala nang tumutulong sa iyo, meron pa ring Diyos na tumutulong sa iyo. At kung tingin mo ay wala ka ng pag-asa, meron pa ring Diyos na hindi nauubusan ng pag-asa. Amen? Kaya po dito sa salita ng Panginoon na atin pong mapapakinggan ngayon, ang title po nito ay patungkol sa kasaganahan ng Panginoon or patungkol sa paraan ng Diyos sa pagpapayaman. Kasi may iba't ibang paraan para yumaman. Kaya bago po natin mapakinggan, tayo po ay manalangin. O Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob, ang Diyos na hindi nagbabago noon ngayon, magpakailanman, na aming pinaglingkuran at sinamba at pinagkatiwalaan ng aming buhay. Ngayon, narito po kami, lumalapit sa iyong mahabaging trono. Muli, kahabagan mo kami, bigyan mo kami ng isang pusong bukas, malinis na isip upang tanggapin ang katotohanan ng magpapalaya sa amin. Lord, sino man ang merong problema mabigat sa paglabas nila ay magkaroon ng kagaangan at kalutasan. Sino man ang may sakit ngayon, pagalingin mo, Panginoon. Sino man ang nangihina, palakasin mo, Lord. Sino man, Panginoon, ang nagkukulang, pasaganahin mo. Salamat, Ama, at wini-welcome namin ang Holy Spirit na magturo sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Praise God. The message entitled today is about the prosperity in Abraham's life and how did it happen. Kasaganahan sa buhay ni Abraham, paano ito mangyayari? At dito po ay merong tatlong ginawang hakbang ang Diyos na gawin ni Abraham para po siya ay sumagana. Para siya ay umaman. At ngayon po ay gusto ng Diyos na ituro sa atin. Amen? Bakit po? Kasi kung tayo po ay gusto natin magbago ang ating financial status, dapat magbago ang ating thinking, magbago ang ating action. Because the same thinking, the same action produces the same result. Kung ang isip mo, mahirap ka pa rin, ngayon ang ginagawa mo ay parang mahirap ka pa rin, sa mga ginagawa mo, ang tingin mo, mahirap ka, hindi ka yayaman, so it produces the same result. Amen? Kaya ngayon po, gusto ng Diyos na tayo ay umaman sa paraan ng Diyos. Amen? Siyempre, kasi po maraming yumayaman, mga gambling lord. Amen? Mga crime lord, mga corrupt
galing ang kayamanan. Pero ang kayamanan na nanggaling sa paraan ng Diyos, ito po ay pagpapalain ng Panginoon. Amen? So ang text po natin, makikita natin sa buhay ni Abraham, kung paano nagsimula humakbang si Abraham. Kaya 3 hakbang po ito, the 3 steps in Abraham's prosperity. In Genesis 12 verses 1 to 3, Genesis chapter 12 verses 1 to 3, the Lord had said to Abraham, "Go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. In verse 2, I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curse you will curse. And all people on earth will be blessed through you." Sa ibang translation, yung verse 3, "And all the families of the earth shall be blessed through you." Yung po ang sabi ng ibang translation. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang salita. The prosperity in Abraham's life does not happen overnight. Ang pagpapayaman po, kung sa panahon din natin ngayon, tinuturuan tayo ng Diyos, hindi po kailangan nagmamadali. Amen? Ang mga milyonaryo ay para din po silang nagbibiyahe. Imagine natin kung halimbawa tayo po magta-travel dito po sa South, Luzon Express, papunta ka ng Bicol. Sabihin natin, doon ka sa pinakadulo, Matdog. Magkalapit po yan sa Bulan. Yung pong travel mo, hindi ka kagad makakarating doon. At yung headlight mo, hindi naman abot doon. Kung ilan lang metro ang distance, yung headlight mo ay naka-steady yun habang ikaw ay nagta-travel palapit ng palapit sa iyong destination. Yun po ang paraan ng Diyos sa pagyaman, hindi nagmamadali. Kasi po, pag ang pagyaman ay overnight, delikado po, maaaring maaga siya mamatay, makulong siya, no? At maparusahan pa at maimpyerno pa. So it does not happen overnight. It's a matter of complete trust and obedience. Kailangan kumpleto ang pagtitiwala natin sa Diyos. Therefore, Abraham's experience personal, Abraham experienced national and international prosperity. Dahil po sa binasa natin text, sabi, "I will bless you, I will make you into a great nation that is national, and every family on the earth will be blessed through you that is international." Amen? In other words, the Lord promised Abraham, "I will bless you and I will make you into a great nation." Yung pong text natin, "And all the families of the earth will be blessed." These promises to Abraham is not limited to his physical descendants, but extends to all nations. At hindi lang po ito sa magiging lahi niya, kundi sa lahat ng bansa at kasama po tayo doon po sa Abrahamic Covenant. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, kasama ka sa Commonwealth blessing. Now, Abraham committed himself these 3 steps that leads to a prosperous life. And number 1, he gave his tithes. Abraham, first step to receive prosperity, he gave his tithes. Amen? Siya po ay nagbigay ng ikapu. Kapag tayo po ay magbibigay ng ikapu, at hindi ito umabot ng 10%, hindi po yun ikapu. Kapag nagbigay ka ng 10%, inalis mo sa sweldo mo, sa pera mo, sa kinita mo, sa negosyo mo, ito po ay 10% na inalis mo, ang tawag doon ay ikapu. Amen? At kapag nagbigay ka pa, beyond your tithes, generosity, ang tawag po doon. Amen? Ano po ba nangyari sa buhay ni Abraham? In Hebrews 7 verse 2,
Abraham gave Melchizedek a tenth of everything. Ano pong binigay ni Abraham? A tenth of everything. Yung pong kanyang napunta sa kanyang kayamanan ay kanya pong binawasan ng 10% at ibinigay niya kay Melchizedek. At kung titingnan po natin, sino ba itong Melchizedek? Ito po ay King of Righteous. Wala po siyang mother, wala po siyang father. Wala po siyang genealogy. Binigay niya po ito para sa Panginoon. In Genesis 24, verse 1, Abraham was old, stricken in age, and the Lord had blessed him in all things. Lahat po ng mga bagay ibinigay ng Panginoon kay Abraham. Siya po'y blessed in all things. Hindi po siya naging mahirap. Amen? Kaya kapag totoong pinayaman ng Diyos, hindi kuripot sa gawain ng Diyos. Hindi siya mahilig sa sipsip o higop ng kayamanan. Hindi siya palibre, nanlilibre. Hanggang ngayon, di ka pa yata nakapaglilibre. Amen? Hanggang ngayon, nagpapalibre ka pa. Palaasa ka pa. Amen? So, mga anak ng Diyos, hindi po nagdarahop. Dapat yan ang thinking natin, hindi ka mahirap. At hindi ka mahilig sa utang. Pwede kang mangutang, pero hindi ka dapat mahilig mangutang. At pag ikaw ay nangutang, magbayad ka. Amen? Kasi kasiraan na rin ang pagiging born again mo. Hindi ko po dinadown o dinidegrade ang mga magulang dito na umaasa lang sa kanilang mga anak. Marahil blessing mo yan. Pero kung naiinis na yung anak mo, mag-pray ka. Amen? Kung blessing pa yan. Kung naiinis na yung asawa mo, sumuporta sa iyo, mag-pray ka. Merong inilagay ang Diyos sa iyo. Baka nagkulang ka sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen po? It explains that Abraham has no disease. Wala pong sakit si Abraham. Siya po ay walang aksidente sa kanyang panahon. In Hebrews 6 verse 13, sabi po dito, ang Diyos po ay nangako kay Abraham at nanumpa sa sarili niyang pangalan. Sabi po ng verse 14, Hebrews 6 verse 14, ipinapangako ko na lubos kitang pagpapalain at pararamihin ko ang iyong lahi. Nung binabasa ko po ang aklat ng Genesis, mula po doon sa chapter 10 hanggang chapter 17, nakita ko po doon sa verse 1 ng chapter 17, may utos ang Diyos kay Abraham. Dahil pinayaman na siya at ang utos ng Diyos sa Genesis 17:1, ang sabi ng Diyos, habang buhay ay mamuhay ka ng kalugod-lugod sa Diyos. Yan po ang kayamanan sa paraan ng Diyos. Namumuhay ka na kalugod-lugod sa Panginoon. Nandiyan ba? Hebrews at Genesis 17:1, when Abraham was 99 years old, hindi po siya mahirap, tumanda siya, hindi siya mahirap. Wala sa sakit. Sabing ganon, the Lord appeared to him and said, I am God Almighty, walk before me and be blameless all the days of your life. Yan po yung paraan na gusto ng Diyos na pagyaman. Amen? Yan po yung kayamanang pinagpala. May mga kayamanang sinumpa. Malakay 2 verse 2, I will curse even your blessing. Amen po? So the word bless contains 4 things. 4 na bagay po. Pag sinabing bless, ang ibig sabihin niyan merong healing, ibig sabihin niyan well-being for your family and salvation for your soul. Amen? Healing, prosperity, well-being of your family and salvation of your soul, that is blessed. Kung ikaw marami kang pera, pero impyerno ka naman, what shall profit as a man that he gain the whole world, but loses his own soul forever? Kung ang kaluluwa naman ay maimpyerno, ano ang maibabayad mo? Ano magiging kapalit?
Ano ang kabuluhan ng kayamanang maghahatid sa tao sa kanyang kaluluwa doon sa impyerno? So, hindi pinagpala yung kayamanan. Kaya ang gusto ng Diyos, pagpalain tayo sa paraan ng kanyang salita. Amen? In Genesis 24:35, iba na po ang magsasabi. Iba na ang magsasabi sa iyo, kagaya kay Abraham, iba na po ang nagsabi na siya ay pinagpala ng Diyos. Yung kapitbahay mo, yung kaibigan mo, yung kamag-anak mo na ang magsasabi, totoong pinagpala ka. Kaysa naman sabihin, kaya yung pinagpala, nagbenta ng laman. Di ba mahirap? May apam yan. Kaya, mas maganda pinagpala tayo sa paraan ng Diyos. Amen? Kaya yung pinagpala, nakapagpatayo ng bahay, nakabili ng ganito, ng mga mamahaling lupa, nakabili ng mga mamahaling sasakyan kasi corrupt. Di po ba hindi maganda pakinggan? Dito po, sa Genesis 24:35, sabi, his servant said, servant po ni Abraham, tao na nakapaligid sa kanya, the Lord had blessed my master and he is become great. Iba na po ang nagsabi yung kanyang servant na, in any culture, this translate into prosperity and wealth. Pag sinabing bless, sa kanila pong kultura, prosperity and wealth po yan. Kaya po kung babasahin natin ng Genesis, talaga po napakaganda ng mga historical background patungkol sa pagpapala na paraan ng Diyos. At isa po sa example si Moses, pero si Moses kasama rin po sa example. Si Abraham, si Noah, kasama rin po sa mga example. Pero dito po sa Genesis pa lang, kung tututukan natin, kay Abraham pa lang nakaka-bless na po ang kanyang example na ginawa ng Panginoon. Paraan ng pagyaman. In Genesis 25 verse 7, here we see that he lived 175 years old. It was a good old age. It says that in his old age, he was not only prosperous, but he was healthy as well. Hindi lang maraming pera, hindi lang maraming kayamanan, wala pang cancer. Amen? In Proverbs 10:22, the blessings of the Lord make it rich, and no cancer, sickness, trouble added in it. Wala pong kasamang kaguluhan o problema ang pagpapala ng Panginoon. Proverbs 10:22. The blessing of the Lord makes or brings wealth, and He adds no sorrow or trouble in it. Hindi, kapag ikaw pinagpala ng Panginoon, hindi magiging problema sa iyo ang pagpapala. Amen? Meron pong narinig akong kwento. Nagkahulihan. Ang pera niya, 30,000. Ang ginawa niya, dahil nagkakahulihan, galing pala iyon sa hindi paraan ng Diyos. Alam niyo na, kung hindi paraan ng Diyos, baka gambling lord siya, baka drug lord siya, baka crime lord siya. Kaya yung 30,000 na yon, na hawak niyang pera dahil nuhuli na sila, gusto niya ilipat doon sa isang tao na kaibigan niya. Pero hindi pumayag kasi born again. Sabi nung kaibigan niya, ayoko tanggapin yan. Itago mo to. Ngayon po, nahuli yung pong anak at ang kanyang pagkakulong ay lifetime. Hindi po yung paraan ng Diyos eh. Kaya po ang tithes, paraan ng Diyos ng pagyaman yan. Amen? Hindi rin masama magnegosyo. Magtinda ka ng abukado, magtinda ka ng pinya, magtinda ka ng saging. O kaya kung ano mga tinda mo, pagkain. Isa po yan sa paraan, no? Ng pagyaman din. Pero ito po, paraan din ng Diyos itong tithes. So, healthy at saka well si Abraham. At sabi ko nga, si Moses, isa rin sa pinagpala ng Panginoon, umidad ng 120. At ang blessing sa kanya, hindi siya nanghina, hindi rin lumabo ang mata. Amen? That is
the blessing from the Lord. The first step na ginawa ni Abraham, baka merong hindi gumagawa, gawin mo na, kapatid. Amen? Bakit ka magda-doubts? Hindi mo ba alam, sa 10% na binigay mo, yung 90% na natitira, na kayamanan mo, protected na, redeem na yon. So kung ang pera mo ay walang binibigay na tithes, walang protection, walang covering, hindi activated ang Diyos para sa covering ng kayamanan mo at ng pera mo. Baka sa maliit lang, hindi ka na pagkatiwalaan. Paano ka pang pagkakatiwalaan sa malaking bagay? Amen? So give your tithes, pay your tithes. Ang tithes is holy to the Lord. Sabi ng Romans 11 verse 16, kapag ang minasang harina, ang una nitong tinapay ay magiging banal, pati ang buong harina at masa, nagiging banal. Amen? Romans 11:16. If the part of the dough offered as first fruits is holy, then the whole batch is holy. If the root is holy, so are the branches. Yung ugat po, mahalaga para sa bunga. Amen? Kaya kung may problema ang ugat, kaya hindi ka sumasagana, hindi kayo mayaman, ayusin mong ugat. Para yung bunga sumagana. And number 2, Abraham's second step, he made an offering in addition to his tithes. Pag sinabing offering, ito po ay pagkakaloob. Hindi po pwedeng sabihin mo, nag-tithes na ako, hindi na ako magbibigay. Kasi ang tithes, hindi iyo yan. Tithes is God's property. Bakit tayo nagda-tithes? Kasi libre ang hangin. Pag ikaw ay lumalanghap ng hangin, libre. Pero pagka sa ospital, per hour ang bayad. Pero pag ikaw ay naglalakad at nakakalanghap ka ng hangin, marami nagsasabi pag nakalanghap na sariwang hangin, ang sarap ng hangin. Di mo ba alam bigay ng Diyos yan? Amen? Libre ang hangin. Libre po ang hininga galing sa Panginoon. Kaya ang tithes ay God's property. So your second step, offering. Binigay ito in addition sa kanyang tithes. The evidence that Abraham made an offering, we see at least 3 times in his life, he built an altar. Lagi po siya nagtatayo ng altar, sumasamba at naghahandog sa Panginoon. Si Abraham ay nagbigay ng offering sa altar. So kapag tayo po ay nagbibigay ng offering, imagine natin, ito ay nilalagay natin sa altar of the Lord. Yung ating pagkakaloob. Genesis 12 verse 7, nagtayo si Abraham ng altar para kay Yahweh na nagpakita sa kanya. In verse 8 ng Genesis 12, sa Bethel, nagtayo rin si Abraham ng altar at sumamba kay Yahweh. Sipin niyo po, yung pag-o-offering ay pagsamba. Genesis 13 verse 18, sa tabi ng malalaking puno ng Mamre, nagtayo si Abraham ng altar para kay Yahweh. So, ito po ay napakarami. Hindi po yung, ako, nag-offer na ako, tama na, wala na ako, hindi na ako magbibigay, yan na lang. Tapos na ako. Kapatid, pati yung paglilingkod mo, hindi yun dahil naglingkod ka kahapon, ngayon hindi ka na maglilingkod. Hindi dahil sumamba ka na kahapon, hindi ka na sasamba ngayon. Araw-araw din po yun. Habang tayo nabubuhay, binibigyan tayo ng Panginoon ng harvest, kaya kinakailangan mag-seed ka naman. Sa isang malalaking lupain, hindi po sila tumitigil magtanim dahil pag tumigil sila magtanim, wala na silang aanihin. Amen? So kung ikaw ay nag-offering, huwag ka tumigil. Amen? Early in the Old Testament, an altar, ano ba ibig sabihin nito? It was a place for a sacrifice. Doon po sila naghahandog ng hayop, pinapatay po nila ang hayop, pinahandog nila, sinusunog sa altar. Amen? So ang tanong, why did Abraham tithe and willing to give his offering where there was no command or law from God? Wala naman that time
na inuutos ng Diyos kay Abraham, wala po nag-utos sa kanya. Wala pong batas that time. Huli na po, nagkaroon ng tithes kasi ang tithes, sign din ito ng repentance ng Israel. Pero walang batas noon, walang utos ang Diyos. Bakit? Ang tanong doon, magtataka ka, bakit si Abraham ay nagbigay ng kanyang offering at ng kanyang tithes? Amen? The answer might be, ito po, si Abraham, na-recognize niya na napakahalaga ng law of sowing and reaping. Yung pong sowing and reaping, ito po ay law. May batas ito. Pag ikaw ay nagtanim, meron kang aanihin. Sabi ng mga matatanda noon, dahil hindi pa alam ang Bible, kahit yung aking mga magulang, ang tinuturo niya, pag meron kang isunuksok, ay meron kang madudukot. Kasi paraan din ang pagyaman na tayo ay hindi masyado magastos, pero gagastos ka. Baka naman di mo nagastosan yung sarili mo. Huwag ka lang sobra sa limit. At matuto rin tayong magtipid. At tayo ay matuto ring mag-ipon. E ang tanong, paano naman ako makakaipon? Eto, konti lang binibigay ng asawa ko. Eto, tama-tama lang, kinakapos pa nga, wala pa yung sweldo, nangungutang na kami. Paano yan? Kapatid, talagang imposible yan. Pero pag ang Diyos ang kakausapin mo dyan, at aasa ka sa Diyos, walang imposible. Yung katayuan mo ngayon, nakaupo ka dyan. Nakaupo ka dyan. Parang tingin mo, imposible mangyari na umangat pa ang buhay ko. Sa tingin mo yan eh. Pero sa mata ng Diyos, hindi imposible yon. Kasi yun ang plano ng Diyos. Ang Diyos, pag nagplano, tinototoo ng Diyos. Ang tao minsan kasi, pag nagpaplano, nag-iiba. Huwag na lang kaya. Pero ang Diyos hindi. Pag sinabi ng Diyos, ako gusto kong ialay ang buhay ko para sa lahat ng tao sa mundo. Para maligtas sila. Hindi nagsalita ang Diyos na, ay wag na lang kasi matigas naman ang ulo dyan, pabalik-balik sa kasalanan. Wag na lang kasi mga na-born again dyan, chismosa pa rin, chismoso. Hindi po ginawa ng Diyos yon. Kahit pabalik-balik ka pa ulit sa mga bisyo mo, tapat pa rin ang Diyos, to pa rin ang kanyang pangako, at gusto ka pa rin niyang pagpalain. Ewan ko lang sa iyo kung payag ka. Amen? Ang malaki problema mo kung hindi ka pumapayag. Kung hindi ka naniniwala. Amen po? Hindi ko po dinidegrade na ikaw simba ka ng simba, hallelujah ka ng hallelujah, umuwi ka, wala ka malang na ibibigay na offering. Wala po problema yon. Ikaw may problema doon. Ang church, wala problema. Ikaw may problema. Hinahadlangan mo ang magandang plano ng Diyos sa iyo. Amen? So, yun po ay sacrifice na ginawa ni Abraham, yung offering. Amen? Nakita ni Abraham yung sowing and reaping. Amen? Nag-ooperate ito kahit sa nature. Kahit po sa mga hayop. Nakita ni Abraham na kapag nag-alaga ka yung hayop, mga anak, di ba, ang dami ng anak ng aso mo. Dami ng anak ng pusa mo. Anak ng pusa. Amen? Ngayon, nangangagat pa sila ngayon. Di ba, ang dami mong alagang aso, nagbe-breed ka. Yung iba, yung manok, yung baboy. Nakita ito ni Abraham. That is the answer. Kahit walang command. Amen? Kahit walang batas ng offering, nagbigay siya kasi nakita niya nag-ooperate sa agricultural. Sa natural. Amen? Remember, if you sow properly, you will reap bountifully. Amen? Kung tama ang pagtatanim mo, bakit hindi ka mag-harvest, aani? Amen? This was Abraham's everyday experience. At may experience mo rin yon. Kaya nga, yung text natin, sabi ng verse 2, sabi ng Diyos, Abraham, I will bless you. Abraham, I will bless you. Period. Wala na po. Kasunod.
mangyayari na yon at nangyari. The word, I will bless, means to produce well-being in every area of person's life. Yung ating well-being, yung buhay natin, it says, the promises Abraham obtained are the same promises Christians are presently inheriting. Kung pinangako ng Diyos kay Abraham, sa'yo rin, mangyayari din yung pinangako ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, mangyayari din sa iyo. At kayo na mga nanonood sa aming live, mangyayari sa inyo ang pagpapala ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Likewise, Christians are presently inheriting healing and prosperity. Sa atin na po nakalaan ang healing at saka ang prosperity. Yung kasaganahan at yung kagalingan, nasa atin po yan, inilaan ng Panginoon. Para sa iyo yan. Huwag mong tanggihan ang kagalingan. Huwag mong sabihin, hindi na ako gagaling, mamamatay na ako. Ang diablo may sabi niyan. Kahit ang doktor, minsan nagkakamali. May isang naging pastor na ng pinakamalaking simbahan na tinaningan na siya ay mamamatay na dahil kasi meron siyang chicken pox. Pero nung siya ay naipag-pray, siya po ay gumaling at pinagpala ng Panginoon at naglingkod sa Diyos at siya ang malaking simbahan. Ang pangalan niya, Paul Yonggi-Cho. Amen? So ang paraan ng tao sa pagyaman ay parang, sa paraan ng magkamkam. Amen? Gusto niya mangkamkam. Amen? Yan po ang turo ng mundo na yumaman. Kagaya na sabi ko, sip-sip o higop ng kayamanan ang ginagawa nila. Pwedeng gawin yan ng mga unbeliever at kung di mo alam to, pwede mo rin gawin ito. Mas gusto mo pa ang tumanggap kaysa magbigay. Kinokontra mo ang salita ng Diyos. Acts 20:35, mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Bakit naman? Ano po ang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin po na mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap, ikaw ay meron kaysa doon sa tumatanggap. Amen? Kasi hindi mo na magiging problema ang pagtanggap kung ikaw ay palabigay. Kung ikaw ay sumusunod, nagbibigay ka sa gawain ng Panginoon, hindi mo na problema ang pagtanggap. Problema na ng Diyos yan kung kailan ka tatanggap. Amen? Huwag mo nang problemahin. Ang mahalaga, magbigay ka sa gawain ng Diyos. Magbigay ka ng offering mo. Problema na ng Diyos kung kailan ka tatanggap. Huwag mo na problemahin. Sabihin mo sa katabi mo, huwag mo na problemahin. Kasi ang tao, natatakot, magbigay, baka maubusan. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka maubusan pag nagbigay ka. Di siya maniwala, sabihin mo, subukan mo mamaya. Amen? Hallelujah. Kami po, subok na subok namin. Amen? Hindi ko pwede pangaral to kung dito nangyari. Marami na minsan sasabi sa akin, sobra na daw ang pagbibigay ko. Sobra-sobra. Ang mahalaga, tinutupad mo, tungkulin mo sa Diyos. Nangako ka sa Panginoon kasi meron pong nangako sa Panginoon na siya po ay may sakit sa babae. Bago siya nangako sa Panginoon, meron siya sinabi, Lord, pagalingin mo lang ako. Magbibigay ako sa iyong gawain, magbibigay ako sa mga pastor at sa mga misyonary, susuportahan ko mga simbahan, pagalingin mo lang ako. Kasi po, meron na siyang negosyo pero nagkasakit siya. So yung negosyo, mawawala yun, mauubos yun. Di ba may mga experience na naubos ang lahat ng kalabaw mo, naubos ang manok mo, naubos ang lupa mo dahil sa sakit mo. Wala din kagalingan. Nung siya po ay pinagaling ng Diyos, tinupad niya ang kanyang pangako. At nung tinutupad niya ang kanyang pangako sa pagbibigay, sabi ng kanyang mga kamag-anak, inaabuso ka na ng tao. Dahil palabigay ka.
Eh siya nakakaramdam, hindi nauubos eh. En tao kasi, ang isip ng tao, pag nagbigay ka, yan ay mauubos. Pero sa paraan ng Diyos, hindi yan mauubos. Kaya alam niyo po, pinagaling siya at tinuloy niya ang pagsuporta sa gawain ng Panginoon. Tinuloy niya ang pagbibigay. Humaba ang buhay niya. At yung kanyang mga naging lahi pa, yumaman din. Amen? So ang Diyos po ay may babala. Amen? Sa masamang ugali na siya ay maubusan pag nagbibigay. Ang pagiging makamkam at swapang ay magbubunga ng kahirapan. Marami pong yumaman pa samantala, pero lumapit sa magulang, umiiyak, naghihirap. Binigyan ng magulang ng pagkakataon. Meron po kasi mga tao na ang gusto para pasok lang ang pera, ayaw maglabas ng pera. Amen? Yung pong mga taong ganon, yun po ay salungat sa paraan ng Diyos. Sabi ng Proverbs 11:24 and 25, tinuturo ng Biblia na may mga taong bukas ang palad sa pagbibigay at lalong yumayaman. Mayroon namang nagkakait at lalo lang nauhulog sa kahirapan. Talagang baliktad sa paraan ng tao ang paraan ng Diyos sa pagyaman. Pag ikaw lumabas dito at marinig mo ang ibang tao, iba ang tinuturo ng Biblia. Iba ang paraan ng Diyos sa pagyaman, kabaliktaran sa paraan ng mundo. Amen? Pag ikaw ay nagbibigay, mauubusan ka. Kailangan tumanggap ka ng tumanggap, mag-iswapang ka. Yan ay paraan ng mundo. Kailangan dayain mo yung tao, dayain mo kahit kapatid mo, kahit kamag-anak mo, dayain mo para magkapera ka, magkanegosyo ka. Yan ay paraan ng mundo. Pero ang paraan ng Diyos, magbigay ka sa gawain ng Diyos. Hindi ka maubusan. Amen? Yung po sabi ng Proverbs 11. Ikaw pa ay payayamanin ng Panginoon. And number 3 steps Abraham made, he gave his first fruit offering. He gave his first fruit offering. Binigay niya ang the best. Pag sinabing first fruit, ito ay the best. At makikita natin sa kasaysayan ng buhay ni Abraham, ang pinakamamahal niyang anak na hiningi niya ng matagal ng panahon, ibinigay sa kanya at pagkatapos ng lumaki na, ay hinihingi ng Diyos na kailangan ihandog sa Diyos, papatayin niya. Kung ikaw si Abraham, hindi mo gagawin yon. At kahit ako, hindi ko gagawin yon. Pinaghirapan mo yung anak mo, ipinanalangin mo, and then pagkatapos, hihingin lang ng Panginoon. Kaya nagawa ni Abraham yon dahil ang puso niya at ang buhay niya ay hawak ng Panginoon at kontrolado sa ng Diyos. Hindi na siya kontrolado ng sarili niya. Wala na yung selfishness sa kanya. Wala na yung pagkakamkam sa kanya at kaswapangan. Kaya naibigay niya ang kanyang anak. Amen? He gave his first fruit offering. Genesis 22 verse 2, ito ang sabi ng Diyos, isama mo ang iyong kaisa-isang anak, pinakamamahal mong anak na si Isaac. Magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturing ko. Ituturo ko sa inyo. At ihandog mo siya sa akin. First fruit po. Pwede si Abraham magsalita. Kung yung kanyang pagiging kuripot, kaswapangan at paraan ng pagyaman ay paraan ng mundo, oh no, Lord. Teka muna, Lord. Hindi na tama yan, Lord. Pwede niya sabihin si Lord, hindi na tama yan, Lord. Kaya lang hindi na siya ang nabubuhay sa sarili niya. Wala na sa kanya yung karamutan, na-deliver na siya. At kung mawawala din sa atin ng karamutan, hindi ka manghinayang magbigay ng the best sa Panginoon. Amen? Sabagat ang pagbibigay ng the best sa Panginoon, you are honoring the Lord with the first fruit of your income. Amen po? Sabi po ng verse 9, sumunod ba si Abraham? Ito po ang sabi, pagsapit nila sa lugar
na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar. Si Abraham, inayos niya ang panggatong, inihiga si Isaac, matapos gapusin. Ginapos yung anak. Pwede rin magreklamo. Si Isaac, tay, ano ba pinaggagawa mo, tay? Di ba may mga anak na ganon? Inaano na yung magulang? Sinasagot-sagot na. Di ba may anak kang ganon, sumasagot sa'yo? Sino mga magulang dito, taas ka ang kamay? Di ba sinasagot ka ng anak mo? Huwag mo sabihin hindi. Amen? Ako nga, sinasagot din eh. Kahit hindi ko tunay na anak eh. Kahit yung anak ko eh. Sinasagot din ako. Pero, yung pagsagot, tinitimbang ko. Ayoko kagad gamitin yung aking karapatan bilang magulang. Ayoko kagad sabihin na, sasagot-sagot ka pa, suntukin ko yung nguso mo eh. Hindi ko. Kahit na karapatan mo yon, kung ikaw ay makadiyos, no? At nasagot-sagot ka, amen. Tingnan mo, baka may mali ka nga. Hindi yung bilang magulang, susumbatan mo pa yung anak mo. May mga anak dito, nakarinig na sumbat. Nasasabihin ng magulang mo, hindi ka galing sa sa kalabaw Sa akin ka galing. Pero, bagamat may rights, at may rights din ang anak, wala pong sinabi si Isaac. Ginapos siya, at siya ay sasaksakin. Pero po, nakita ng Diyos na ang ginawa ni Abraham ay totoo. Doon po, pinigil siya, Abraham, tigil mo yan. At meron doong dapat ihandog, the lamb. Yun po ang hinandog ni Abraham, yung hayop. Amen? Sa palagay mo, kung kaya hingian ka ng Panginoon, tingin mo, aawatin. Amen? At hindi rin hihingiin ng Diyos sa atin, yung mga anak natin, na hindi natin kaya. Alam ng Diyos na kaya ni Abraham yon. Kaya kung may hiningi ang Diyos sa atin, yung ating mga the best, at alam mo, pwede mo ibigay, wag mo ipagkait. Amen? When Abraham gave Isaac as an offering to God, he was honoring God with his first fruits. Amen? Example ng mga first fruit, your first salary in a new job. Your first salary in a new job. Amen? Is your first fruits. O halimbawa, magkano ibibigay mo sa first salary mo? Gusto mo yung buong salary mo? Pwede naman yon. Amen? Sa atin po, may nag-first fruit dito ng buong sales ng kanyang business. First fruit po. Amen? At yun naman ang protection ng business mo. Or your first profit from a new line of business. First fruit po yun. Yung kinita mo. When promoted to another level, na promote ka into another level of success sa iyong trabaho. Di ba, dati ikaw lang ay tagaluto sa bahay o naging tagalaba ka na rin. O di promotion na yan. Hindi, ibig sabihin, sa trabaho. Dati ikaw ay clerk o naging supervisor ka, naging manager ka, naging cashier ka. Di ba? Sa mga mall, sa mga store, may mga manager, supervisor, no? Yun po, kung ikaw ay na-promote, gawin mong first fruit. Amen? Na-promote ka. Honor God with it. As you faithfully pay it, an abundance is triggered. Pag sinabing abundance is triggered, yung pong baril, may trigger yan eh. Hanggat di mo kinakalabit yon, may bala yan, hindi mamamatay yung tatamaan. Hindi sasabog yan. Hindi kakalat yan. Walang effect yan. Hindi ma-activate. So kapag binibigay natin ang ating first fruit, we are not honoring God na titrigger pa yung abundance sa buhay natin. Sumasabog, kumakalat, dumarating. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa Old Testament, may mga bagay doon na hindi po pinayagan ng ating Panginoon na ito ay baguhin. In other words, those things in the Old Testament that have not been changed by Jesus Christ are valid and
applicable to us today. Applicable po yung ginagawang first fruit kahit sa panahon. We have been grafted into the same identical Abrahamic system because the church today is the Abrahamic system of the Old Testament with Gentiles grafted in. Ano po ibig sabihin? Tayo po ay sanga at doon po ikinabit tayo sa puno. So may gumagawa po niyan sa natural, grafted. Puputulin nila yung isang sanga, lalagyan nila ng uka, ipapasok yung bago sanga. At yun ay mabubuhay na. So tayo po ay kasama doon, kaya ang tawag doon, Abrahamic system ang church. Kasama tayo sa sistema ni Abraham na pagpapalain ng Panginoon. At hindi tayo pwedeng magmalaki kasi yung pinutol doon mismo na original, ito po ay hindi na ikabit, ikaw, hindi ka naman original, ikinabit ka lang. Tayo ay mga Gentiles. Amen? Hindi tayo kasama sa lahi ni Abraham, Isaac at Jacob. Dahil kay Jesucristo, tayo po ay napasama. That the blessings of Abraham might come to the Gentiles. Galatians 3 verse 14. Napunta na sa atin yung blessing, that is Abrahamic system. Amen? Grafted tayo. Kung titingnan natin sa Romans 11, tingnan natin sa verse 16. Romans 11 verse 16. Paano ba yung sinasabing grafted? Diyan ba? Okay, kung wala dyan, ano po, dito na lang sa akin. If the part of the dough, sinabi na natin kanina, kung ito ay banal, ang kabuuan ay banal. Verse 17, if some of the branches have been broken off, and you, so ibig sabihin yung merong pinutol na sanga, ngayon ikaw, sabi, and you, though a wild olive shoot have been grafted in among the others, and now share in the nourishing sap from the olive root. Verse 18, do not boast over those branches. If you do, consider this, you do not support the root, but the root supports you. So sinasabi doon, hindi po sa sanga nang gagaling ang buhay, doon po sa ugat. At hindi tayo pwedeng magmalaki at baliwalain yung pagkaka-adapt sa atin na napabilang ka sa Abrahamic covenant and system. Huwag mong baliwalain. Amen? So ulitin po natin sa aking translation, kung sabi ng verse 17, kung pinutol ang ilang sanga ng punong ulibo at ikaw na sanga ng ulibong ligaw, ay idinugtong sa puno upang makabahagi sa buhay na nanggagaling sa ugat ng punong ito, huwag kang magmalaki sa mga sangang pinutol, alalahanin mong hindi ikaw ang bumubuhay sa mga ugat, ang mga ugat ang bumubuhay sa iyo. Amen? Hindi natin pwedeng baliwalain kasi pag binabaliwala mo ang isang bagay, pagmamalaki na po yon. Ikinabit na tayo, grafted tayo. Amen? Nakabilang na tayo, kasama na tayo, at ang bumubuhay ay ang ugat, hindi ikaw. Amen po? There are some blessings promised concerning the first fruit for the Abrahamic seed group. Amen? Tayo po ay Abrahamic seed group. Deuteronomy 26, sabi doon sa verse 2 and 3, anong gagawin mo? First thing you do then is to take the first fruit, at pagkatapos go into the place which the Lord shall choose. Kung saan pinili ng Diyos, ikaw mapunta na simbahan, thou shall go into the priest, pupunta ka kung sinong pastor doon, thou shall say something or make a proposition unto the priest, meron kang gagawing isusumpa mo, ipapangako mo. This confession is an acknowledgement with your lips to the man of God, na acknowledge mo ang man of God. We are acknowledging things to the man of God. So pinagkakatiwalaan mo ang lingkod ng Diyos na nangangaral.
Here is the offering of my first fruit. Sinasabi mo yan. Na-acknowledge mo yan. Amen? God is responsible. Sasabihin mo, responsible ang Diyos, no, sa aking sinimulang first fruit. God not only gives, He also sustains. Hindi ka lang niya bibigyan, bubuhayin ka pa niya. Parang kagaya ng, halimbawa, binigyan ka ng kabuhayan, hindi niya sasabihin, bahala ka na sa buhay mo. Aalalayan ka pa niya. Amen? Ganun po ang ating Panginoon. At yun ay ginawa ng Diyos kay Abraham at ipinangako maging sa magiging lahi ni Abraham at sa mga Kristiyano ngayon. Sa mga simbahan. Amen? So tayo po ay nasa welfare business kapag tayo nagbibigay ng first fruit. Think on these things, mga kapatid, and recognize God as the source of breath. Amen? Tanggapin mo, amen, na ang Diyos ang nagbibigay ng hininga, ang Diyos ang nagbibigay ng damit, ang Diyos ang nagbibigay ng ating tirahan, ng ating pagkain, ng lahat ng kailangan ng tao. Diyos ang nagbibigay at ginagamit lang niya ang tao. Amen? Kung nabubuhay ka ngayon, may kinakain kayo sa bahay, salamat sa Diyos, meron kang magulang, meron kang kapatid, meron kang anak, na ikaw wala ka naman trabaho, kain tulog ka lang sa bahay, kahiga ka lang, magse-cellphone ka lang, pero kakain ka pag almusal, tanghalian, hapunan, pasalamatan mo. Recognize God na siya ang nagsusustay sa atin. Ipanalangin mo naman yung tumutulong sa iyo. Amen? Yung ginagamit ng Diyos sa iyo. So, lagi po nating tingnan yan. Lagi nating isipin yan na ang Diyos ang siyang hindi lang nagbibigay, He also sustain us. Amen? Our heartbeat, our health, our clothes, our home, our family, yung pamilya mo, bigay ng Diyos yan. Amen? Kaya yung pamilya mo, huwag mo sabing hadlang sa pananampalataya mo. Yung mga livelihood, yung church na kung saan ka ngayon, yung pera mo, galing yan sa Panginoon. We are nothing and have nothing and possess nothing. We have nothing. Amen? And we are nothing and possess nothing. Wala po tayo at wala tayo. Wala tayo talagang tinatangkilik and we claim nothing. It all comes from God and it is all going to go back to God. Lahat ng nasa iyo, galing sa Diyos at ibabalik mo sa Panginoon. Kahit si Job, sabi ni Job, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang may karapatang bumawi. Kaya paglingkod mo sa Panginoon ang buhay mo. Pagkatiwala mo sa Diyos ang kayamanan mo. Pastor, Bishop, wala po kayong pagkakatiwala. Kapatid, baka konti lang kasi ang nasa iyo at ayaw mo pa ipagkatiwala sa Diyos. Buhay mo, pagkatiwala mo sa Diyos, sininga mo, bahay mo, pamilya mo, pagkatiwala mo sa Panginoon. We are nothing, we have nothing, and we possess nothing, and we claim nothing. Kailangan ibalik mo yan sa Panginoon kung anong meron tayo. Amen? Para sa mga tao na nadideceive ng dyablo, sa mga Kristiyano, na ang tagal mo ng Kristiyano, hindi mo pa maintindihan ang blessing o paraan, ang pagyaman na tinuturo ng Biblia. Ngayon, pinapaintindi sa iyo ng Panginoon. Amen po? All going to go back to God. This is the law of the first fruits. Bago tayo magtapos, tanda po natin, ang 3 steps ng prosperity ni Abraham, nag-tithe siya, nag-offering siya, at nag-first fruit. Hindi po mahirap gawin. Amen? Ang pagbibigay sa Panginoon. Once you act on any part of God's Word, that part of it supernaturally translate itself into reality. So ano po ibig sabihin? Ginawa mo tong hakbang na to, nung natutunan mo, darating yung realidad na mangyayari ito sa iyo. Begin now to pay your tithes, give your offerings, and perform everything pertaining to the first fruit offering. Then watch blessings supernaturally begin to come your way. Amen?
Dahil ginawa mo ito, may karapatan ka magbantay dahil parating na ito sa buhay mo. Pag hindi, at na-failure ka, failure to do so is a matter of not acknowledging God as your source and not honoring Him with your first fruit. Pag hindi mo to ginawa, hindi mo kinikilala na ang Diyos ang pinanggalingan ng lahat na nasa iyo at hindi mo ginagalang ang Diyos. So don't tell me this is the Old Testament. Pwede sabihin mo, matagal na yan. Pwede magsabi sa'yo, matagal na yan. Hindi problema kung matagal na ito. Ang problema, baka kinain mo ang mga bini. Amen? Your problem is your heart. You are eating your seed. You are spending God's money and trying to justify it. Tandaan natin, walang magnanakaw na pwedeng i-bless ng Diyos. Kung di mo binibigay ang tithes mo, kurap po yan. Walang magnanakaw na pwedeng i-bless ng Panginoon. Kaya kung hindi nananakaw natin, hindi natin na ibibigay ang ikapo, ang ating mga offering, yan po ay crime. Amen? Dapat ang faith natin kagaya ni Abraham. At panghuli, kapag hindi ka mapagbigay, hindi ka mayamang tunay dahil iba ang paraan ng Diyos sa paraan ng tao. Tumayo po tayo lahat. Let's worship the Lord. With the best offering. At habang tayo maawit sa Panginoon, i-welcome natin ang pangungusap ng Diyos. Ang Diyos natin ay banal. Ang Diyos ay mabuti sa lahat ng tao. At ang gusto ng Diyos, sumagana ang buhay natin. Yes, Lord, you are a holy God. And the one who called us is holy. And you said we must be holy. Oh, yes, Lord. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surrounds become shadows in the light of you. When I found the joy, When I found the joy of reaching your heart. When my will becomes when my will enthroned becomes enthroned in your your love, when all things that that surrounds become shadows in the light of you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. Only you. I worship you. Sinasamba ka namin, ikaw ang banal na Diyos. I worship Salamat sa iyong presensya sa aming kalagitnaan. In God's presence, there is fullness of joy. Lord, touch your people. Let miracle healings takes place. Heal your people, touch your people. Heal our soul. Heal our body. In Jesus' name. The reason I live is to worship. I worship you. Yes, Lord, we offer to you our body as a living sacrifice, holy and acceptable. I worship
mo lang mga kapatid, kung ang Macedonian Church, they enjoy the anointing of blessing, the first thing they did, they gave themselves to the Lord. Hindi natin pwedeng i-offer ang ating tithes, ang ating offering, ang ating first fruit, without first committed ourselves unto God. Commit natin ang sarili natin sa Panginoon. Mahalin natin ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. Paglingkuran natin siya ng tapat. May nakakakita o wala. Gawin natin ang kalooban ng Panginoon. Gawin natin ang lahat ng bagay sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Lord, i-offer namin sa iyo ang aming sarili. We offer to you our body as a living sacrifice, holy and acceptable. At Lord, sa oras na ito, salamat sa paraan ng pagyaman ay tinuro mo sa amin na ang kayamanang pinagpala ng Diyos ay ang paraan ng Diyos sa pagyaman. Salamat, Panginoon, kung kami man ay nakagawa, Panginoon, na ito po ay hindi ayon sa iyong kalooban patungkol sa kaperahan. Narito kami, humingi ng tawad. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan. At kami, Panginoon, humingi ng iyong gabay. Baguhin mong buhay namin. Baguhin mo, Panginoon, ang aming kaisipan. Baguhin mo ang aming mga ginagawa. Sapagat gusto namin maranasan ang financial breakthrough. At para maging pagpapala kami at para makapagbigay kami sa iyong gawain. Sa iyong mga lingkod. Salamat, Panginoon, sa mga anak mo na narito. Sa mga salita mo, Panginoon, na naging pagpapala sa amin sa araw na ito. At naniniwala kami na hindi kami lalabas dito sa lugar na ito. Na hindi mo kami pinagpala. Naniniwala kami na pinagpala mo kami, Panginoon. Nilutas mo ang problema namin. Pinagaling mo ang karamdaman. Inalis mo ang kahirapan. Nakaranas kami, Panginoon, ng freedom from poverty mindset. Thank you, Lord, for the financial breakthrough that we receive today. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. God bless you. God bless you.